Hi, hello, good afternoon guys. Good afternoon sa lahat ng mga OFWs na isang mga bayani ng Pilipinas. Good afternoon sa inyo lahat. Kaya ba'y nananghalian na mga kadabarkads, mga kadidees. Po, nag-live po tayo ngayon sa mga oras na ito habang tayo ay nasa loob ng sasakyan at nagsusundo ng ating mga alagang Koreano. Koreana. Grabe pong traffic mga kalides. Sobrang traffic po dito. Papasok ng school. Nagkasabay-sabay po ang labasan ng dalawang school na magkatapat. Kaya nagsabay-sabay magdatingan ng mga kapwa nating nabuhay sa manobela. Kailan kaya mapanood ang aking mga YouTube channel at aking videos? Kailan kaya mapanood ng gobyerno para sakali mapapansin nila yung pagbigay ko ng ideal kung ano baga regarding sa traffic sa Metro Manila. Isang solusyon sa traffic baka sakali mapapansin ng ating pamahalaan ang pagbibigay ng opinion sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Isang opinion lang po na isang mamamayan at simpleng tao na nabubuhay sa normal at walang inapakan at walang nilamangan na kahit sino man, maliit man, malaki man, matanda man, o anumang klase. Wala po tayong tinapakang tao. Patuloy lang po tayong tumulong sa ating kapwa at pagbibigay opinion regarding sa traffic baka sakali tayo ay makatulong sa ating pamahalaan. Mag-opinion po tayo lahat. Mag-opinion. Baka sakali po isa man sa atin ang makapagbigay tulong sa ating pamahalaan sa larangan ng problema sa trapiko sa Kamanilaan. Ang may tutulong ko po regarding sa traffic solution at iba pa. Ito po ay minsan ko nang na-vlog sa YouTube channel ko. Please MTV, please don't forget subscribe my channel and like and comment and share para po sa kadagdagang kaalaman ng ating mga kababayan kung inyong maibigan ng aking mga videos. Ito po ang topic natin sa traffic. Sa muli nagsasabi, nagbibigay payo o nagbibigay opinion sa ating pamahalaan na sana'y masusolusyonan ang traffic at ang pagbaba sa presyo ng mga bilihin.
Naramdaman na po ng sambayanang Pilipino ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. At hanggang ngayon, nagtitiis pa rin si Juan sa kahirapan. Isang solusyon sa traffic po, mga kadidiis, kadabarkads, mga kababayan, isang solusyon, sariling opinion ko lang po sa sambayanang Pilipino. Sa ulitin ko, bilihin ng gobyerno ang mga lumang sasakyan at ibinta sa mga probinsya kung saan may mga probinsya na nangailangan ng sasakyan at siguradong mabibinta at mabibili at makatulong ka pa sa sambayanang Pilipino. Sariling opinion, alisin ang mga sasakyan na nakaparada sa mga kalye. Yung mga sasakyan na hindi na tumatakbo ay bilihin ng gobyerno at i-kondisyon at bilihin ng gobyerno at bilihin at ibinta sa mga probinsya. Wow. Andito po itong ayusin natin ng guard, mga kababayan. Kailan ba bababa ang presyo ng bilihin? Ano ba pag-uusapan natin dyan? Yan, sa presyo ng mga bilihin, kababayan, kailan ba natin maibaba? Yung Naghihirap na po sa bayan ng Pilipino sa pagtaas ng mga bilihin sa ating lipunan. Oh, government, sana ay marinig niyo ang aming hinaing. At mabigyan ng pansin ang lahat ng mga pangunahing bilihin sa ating lipunan sa bayan ng Pilipino. Naway marinig nyo ang naing ng sambayan ng Pilipino. Yun po ang solusyon sa traffic. Gibilihin ng gobyerno yung mga lumang sasakyan na nakaparada sa mga kalye, ikondisyon at ibinta sa mga probinsya. Maging sino man po, maging ako man ay gusto bumili ng murang sasakyan. Kaya hindi po mahirapan ibenta yan at makakatulong pa ang ating pamahalaan sa mga sambayan ng Pilipino sa oras na kanilang emergency. Kapag may dumating manabiglaan sa ating gabi, may mga gamit sila para madala ang kanilang mga kanakan sa ospital na malayo sa bayan. Malaking bagay po at nakakatulong pa. Nagtutulungan pa tayo. Once na nagkataon sa ganung pamaraan, dadami ang mga sasakyan sa lahat ng mga probinsya. At dadami rin ang mga auto supply. Dadami rin ang mga talyer, mga shop. Dahil mas dami ng sasakyan doon, marami nang magpapagawa at marami na ring shop. Magkakaroon na po ng income ang sambayan ng pangprobinsyang lalawigan. Pag nabawasan po ang sasakyan at naitulak ang mga lumang sasakyan sa mga probinsya, mabawasan po ang traffic sa Kamilaan dahil
andun na ang mga sasakyan na nakaparada sa mga ating mga kalye na wala namang sariling parking. Pangalawang topic, tungkol naman po sa mga empleyado na nandito lang nagtambakan sa Kamnilaan, na dapat po yan po ay itulak sa probinsya at doon na mismo sila magtrabaho sa kanilang kanya-kanyang mga probinsya na malapit pa sa kanilang tirahan, na hindi na nangupahan ng bahay, hindi na nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng kuryente pero sa murang halaga, hindi na nagbabayad ng bahay, upa, dahil malapit na sila at malapit na ang kanilang trabaho sa kanilang pamamahay. Kaya lang naman po ang traffic sa Kamanilaan na hindi nawawala dahil sa dami ng tao, dahil nandito lang ang mga hanap buhay na tinatayo. Dapat magtayo ng marami sa mga probinsya ng mga call center, mga fabrika, company o anuman, at ilipat ang mga empleyadong malapit sa kailang probinsya. For example po, magpagawa ka sa Cebu ng maraming branch, saan mang lalawigan sa Cebu, saan mang lungsod sa Cebu. Yung mga taga Cebu lahat, dadalhin na sa Cebu. Sa Ilocos area, ganun din. Saan man banda sa Ilocos, magtayo ng lahat. Ipagkakalat yung mga tatayong pabrika o pangkabuhayan, mga business, no? At ilipat ang mga tao sa kanilang mga malalapit na tirahan sa probinsya. Ganun din sa Mindanao, ganun din po ang gawin. Ililipat kung sino yung taga Mindanao, ililipat sa Mindanao. At doon na sa branch sila. Sa branch Mindanao sila magtrabaho. Sa branch Cebu naman sila magtrabaho kung sino yung taga Cebu. Sa branch Ilocos naman sila magtrabaho kung sinong taga Ilocos. Huwag magtambak sa Kamanilaan. At kung magkaganon po, napakahayahay na po ang pamumuhay ng samayanang Pilipino. Dahil napakabilis na po ang sistema. Napakabilis na po darating ang anong order na galing pang ibang bansa. Mabilis na po makakarating. Madali na rin pong makarating ang mga kanya-kanya mga deliver saan man dako sa Pilipinas. Dahil wala na pong traffic na naging sagabal sa ating pangkabuhayan. At mabawasan na rin ang mga jeepney, mga taxi, mga bus. Mabawasan na yan sila dito sa Kamanilaan dahil wala na silang pasahirong maisakay. At yung mga yan, tulak sa probinsya. Yan po ang aking pananaw at pangsariling pananaw sa ating lipunan. Baka sakali makapagbigay pansin sa ating pamahalaan. At tungkol sa pagbaba ng presyo, sana po marinig ng gobyerno ang aming sigaw, ang aming sariling opinyon na ibaba sa presyong halagang 45 lang ang 1 kilo ng bigas. Kahit mo lang po sa loob lamang ng isang buwan, malaki na po ang aming kasayahan nga nabigyan mo at narinig ninyo ang aming kahilingan.
Sana po, sana po, sana po maring nawa ng ating pamalaan ang aking panawagan at hindi lang po sa lahat, talaga naman sa aming lahat, sa ating lahat mga Pilipino, lalo na po sa ating mga mahal na mga OFWs na nagpapahirap sa ibang bansa para lang mabuhay ang kanilang mga pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, mapag-aral ang kanilang mga anak. Nasa gobyerno talaga ang pagkukulang ang lahat na itong problema. Kayo ang namumuno, so nasa inyo ang problema, wala sa aming mga mahihirap. Binoto namin kayo, inupo namin kayo. Ngayon pagkatapos na kayong naupo, nakakalimutan nyo na kami. At sarili nyo ang iniisip at inuuna. Kung kailan naubos nyo na ang pera ng bayan bago kayo umaksyon sa aming mga mahirap. Tama na, sagad na ang inyong mga masamang gawain. Magsawa naman kayo. Grabe naman kayo, hindi kayo nagsasawa. Yung iba dyan nakaupo, pinagmanahan nyo pa sa inyong mga lolo. Hanggang ngayon, dyan pa rin kayo. Hindi pa rin kayo nasawa sa pangurakot. Wow. Talaga naman, ang mga mahirap talagang walang humpay ang paghihirap. Kailan pa kaya lumigaya at matikman ni Juan ang tagumpay ng kanyang paghihirap? Kahit sino talaga siguro ang iupo ng ating bansa, walang patutunguhang maganda. Kaya siguro mas maganda ito magpa-under na ng Amerika. Para mas maganda pang Amerika na mismo ang hawak sa atin. Para makontrol ng US yung pamalakad ng Pilipinas. Kasi kung hindi tayo hawakan ng US at tayo mismo ang mga Pilipino lang, naku po, ang nabubuhay lang po sa Pilipinas yung mga kawatan lang. Humihingi ng tulong sa mga mahihirap pagdating ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, nakakalimutan na kaming mahihirap. Inuuna na ang mga sarili, mga kaanakan, mga kaibigan, mga kilala. Yun ang inuuna nila kapag sila'y naupo. Hanggat sa magtatapos ng kailang term, wala na tayo.
ubos na. Natapos ang term nila, ubos na tayo bago tayo mapapansin. Wala na. Yumaman na kailang mga kaanak. Ganun po ang kalakaran sa atin dito, sa ating lipunan. Bakit ba walang magsisilbing tapat? Walang ano ba? Wala man lang naging nagpakatotoo ba? Nagpakatotoo umupo sa ating lipunan. Wala man lang ganun. Kahit sino na upo, sira ang istorya sa buhay. Pero kapag nangumpanya pa lang, ang tamis ng pangako, ang dami na mga pangako. Huwag kayong mangako kung hindi nyo kayang tuparin. Ganun lang yon. Mangako kayo sa sambayan ng Pilipino na hindi nyo kayang tuparin. Sa inyo na pupunta ang karma, hindi sa amin. Sa inyo. Kala nyo ba hindi na pupunta sa inyong karma? Nakakarmahin din kayo lahat. Palibasa kasi itong mga ito, malaya magsabi pagdating ng eleksyon. Lahat ng bagay sasabihin, lahat ng matatamis na bagay sasabihin. Pero kapag nakaupo na, nakalimutan na tayong lahat. Bahala na tayong lahat. Kung totoosin at kung iisipin talaga nilang mabuti, mga mahirap pag nagluklok sa kanilang mga pwesto ngayon, hindi yung mga mayaman, hindi naman bumubuto yan eh. Ilan lang pong mga mayaman ang bumubuto pagdating ng eleksyon. Karamihan talaga dyan ang bumubuto, ang mga butante, yung mga mahirap. Kasi kaming mahihirap, baka sakali na magbago ang sistema ng ating gobyerno. Kaya kami bumubuto. Yun naman kasing ibang mga mayaman, walang pakialam yan, manalo ka, matalo ka. Kasi may pera naman kami. Ganun po yung katuwiran ng may mga perang mayaman. Akala nyo ba? Tapos kung sino pa yung mayaman na dikit sa inyo, sip-sip sa inyo, yun pa yung pinagyayaman nyo pa. Kami yung bumubuto sa inyo, kami pa yung pinabayaan nyo.
Wala na ba kayong awa sa aming mga mahihirap? Na kung hindi kami magtrabaho, wala kami makain. At kung magtrabaho naman kami, kapos pa rin. Kahit po magsildo kami ng 800 sa araw, kung may 3 anak, nangupahan ng bahay, bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, wala pa rin yung patutunguhan yung 800 mo sa isang araw. Kayo po, madalas kayong nasa abroad, madalas kayong namamasal sa abroad, pasyal-pasyal na lang kayo. Hindi ba niyo na alam kung magkano ang sweldo ng tao doon? Ha? Kung kayo po kayo nasa Canada, kung kayo po nasa Guam, kayo nasa US, sa pagkakaalam ko lang po, ito lang po pagkakaalam ko lang, 1 oras lang po, Philippine money, 4,500 ang 1 oras mo doon. Oh. Dito, minimum dito, 600, 650 o 610. O tataas ka man ng 800 sa isang araw, 8 oras. 8 oras mo hahanapin ang 800, ang 610. Diyos mio. Kaya kung po ganyan kayo, talaga po wala po tayong patutunguhan itong Pilipinas na to. Hanggat kayo duwag, hanggat ang iniisip nyo ang sarili nyo, mga kaanakan nyo, mga kaibigan nyo at mga dikit sa inyo, kung yan ang palagahan nyo, wala po talagang patutunguhan ng Pilipinas. Dahil mga anak po ninyo, mga anak ng kaibigan nyo, mga anak ng kakilala nyo, dikit nyo, namumulat sa perang ninakaw ng galing sa pera ng bayan. Lumaki sila na magisnan din ang ganong gawain, wala rin talaga patutunguhan ng Pilipinas. Kahit anong gawin,